Ika-84 na kabanata sa pagpapatuloy. Namumula-mula ang muka ng ating bida na masayang sinabi nito sa isip na masaya daw siya na naging escort warrior. Na siya ay mabilis na napalingon nang sabihin sa kanya ni Namboong Soso na gaano daw karaming effort ang ibinuhos niya dito. Sinabi sa kanya ng leader ng Dog Trio habang masaya ang isa sa kasamahan niya pati na si Battle Viper na huwag daw siyang humingi ng tulong sa kanila sa susunod. At siya daw ay masyadong delikado. Dagdag pa niyang sinabi na huwag daw kalimutan ang bonus. Na sinabi naman ng isang katabi niya na pwede daw ba silang kumuha ng mas simpleng mga trabaho. Kung maari. Na napahawak sa pisngi ang isa nilang kasamahan na sinabi nito na hindi naman daw nila kailangang seryosohin ang mga simpleng gawain. Tama daw ba? Na napahawak naman sa ulo si Battle Viper na sinabi nito na siya daw ay ayos lamang sa kahit anong trabaho. Na sinabi naman ni Duosubo sa kanya na nagamit na daw niya ang kanilang mga plake ng pasasalamat. Na sinabi naman ng tagatangklan na babae na tutulong pa rin daw siya tuwing kakailanganin niya. Na sinabi sa kanya ni Duosubo na hindi pa daw niya siya nakitang magtiwala ng ganito sa kahit sino. At siya daw ay nainggit. Na tumingin naman sa kanya si Namboong Soso na namumula ang pisngi. At pagkatapos ay sinuntok niya ang kanyang kamao sa palad. At masayang sinabi ng ating bida na maraming salamat daw sa kanilang lahat. Na matagumpay daw nilang natapos ang escort mission ng ligtas. Makikita ang mansyon na sinabi sa kwento na 300 disipulo daw ng Peach Blossom Valley ay nanirahan sa kanlurang labas ng Chengdu. At isang lumang mansyon daw ang itinayo ng hindi kilalang tao. At isang malamig na batis daw ang dumadaloy sa kanilang teritoryo na nagpapaalala ng dati nilang lugar sa bundok. Elegante daw ang mansyon pero nahirapan ang mga disipulo ng Peach Blossom Valley na maging masaya. Dahil daw may mga nasugatan pa rin. Ang mga sugat daw ng Valley Master na si Seo Jongmai ay lalo pa daw na lumalala. Sinabi ng naggagamot sa kanya habang makikita si Valley Master na magiging napakahirap daw ng gabing ito. Dagdag pa nitong sinabi na magulo daw ang kanyang mga internal na organo. At wala daw silang magagawa kundi umasa na gumaling ito ng kusa. At pagkatapos ay may nagbukas ng pinto. Ito pala ay sina Escort Warrior at si Namboong Seok na nakasuntok ang kamao nila sa kanilang palad. Andito rin pala sina Namboong Soso at ang ating bida. Na nakasuntok din ang kamao sa palad na nakayuko. Na sinabi sa kanila ni Valley Master na maligayang pagdating daw. Na tinawag si Elder Makha. Na nakapikit itong tumugon na sinabi na bakit daw Valley Master. Na makikita si Namboong Seok na hawak ang ibinigay sa kanyang libro. Na sinabi sa kanya ni Valley Master na narito daw ang Thousand Winds technique na ipinangako daw niya sa kanya. Habang binubuksan niya ito ay sinabi pa sa kanya ni Valley Master na ang orihinal daw na manuskrito ay isang kayamanan ng Peach Blossom Valley, kaya sana maintindihan daw ng kanyang lolo na kinailangan nilang gumawa ng kopya. Seryosong pinagmasdan ito ni Namboong Seok. At pagkatapos ay inilagay niya sa umaapoy na lalagyan na ito ay nasununog. Makikita ang muka ni Namboong Seok na sinabi sa kanya ni Valley Master na para saan daw naman yon. Natumugon ito na sinabi sa kanya na ipaparating daw niya ang mensahe mula sa kanyang lolo. Na makikita si Namboong Yoryong na lolo ni Namboong Soso at Namboong Seok na sinabi nito na kontento na daw ang angkan ng Namboong na hindi napunta ang 1,000 Golden Winds na pamamaraan sa ibang sekta o angkan. At sana daw ay maging maunlad sila sa Chengdu. Na sinabi ni Valley Master sa kanya na ito daw ba ang kanyang mga salita. Hindi daw ba ang ibig sabihin nito na ang angkan ng Namboong ay magbabayad para sa lahat ng escort fees ng walang kapalit. Na sinabi ni Namboong Seok habang makikita ang ating bida na nakatingin kay Escort King na hindi daw magbabayad ang angkan ng Namboong. Dahil tinanggihan daw ito ng Heavenly Dragon Escort Agency. Na sinabi naman ni Escort King na hindi pa daw sila tumanggap ng bayad para sa isang escort mission na kanilang ipinahinto sa kalagitnaan. At ayon daw sa mga alituntunin, dapat silang managot para dito. Na sinabi naman ni Valley Master sa kanya na hoy, agency owner. Na biglang sinabi sa kanya ni Escort King na hindi daw niya pwedeng baliin ang mga alituntunin kahit na siya ang may-ari. Habang makikita si Valley Master na humawak sa kanyang noo ay sinabi pa ni Escort King na walang saysay daw ang pagtaluhan ang tungkol dito. Na biglang sinabi ni Valley Master na silang dalawa daw ay lumapit sa kanya. Nakinuha ni Valley Master ang kanyang hairpin.
Na sinabi kay ng buong soso na ito daw ay isang maliit na regalo mula sa kanya. Na nahihiyang tumugon na sinabi ni ng buong soso na hindi daw niya yata kayang tanggapin ito. Na sinabi sa kanya ni Valley Master na huwag na daw siyang mahiya at tanggapin na daw niya ito. Na makikita na namumula si ng buong soso na sinabi pa ni Valley Master na sigurado daw siyang babagay ito sa kanya kapag nagpakasal na siya. Na makikita ang luha sa mata ni ng buong soso. Na ito ay masayang tinanggap niya na sinabi nito na sisiguraduhin daw niyang isusuot niya ito. Na sinabi pa ni Valley Master na napatingin sa ating bida na saka. Na makikita ito na nakatingin sa kanya ang escort king na kahit na daw magalit ang iba. Kailangan daw niyang aminin na siya ang may pinakamalaking kontribusyon sa kanilang tagumpay. Na sinabi ng ating bida na humihingi daw siya ng paumanhin na hindi niya na ipagtanggol ang kanyang kaligtasan. Na sinabi sa kanya ni Valley Master na narinig daw niya na wala ni isa sa 300 disipulo ang namatay. Paano daw niya nagawa yon? Dagdag pa niya na mas mahusay pa daw siya kaysa kanino. Na sinabi pa nito habang makikita si Escort King na narinig daw niya siya ay marami ang anak. Na nagulat ang ating bida na sinabi pa ni Valley Master na balak daw niyang gawing unang panlabas na disipulo ng Peach Blossom Valley ang batang ito at siya na rin daw ang huling tuturuan niya. Na nanlaki ang mata ng ating bida na nagtatakang napasabi na pakiulit daw. Na yumuko si Escort King na sinabi pa ni Valley Master na maaari daw ba niyang gawin yon para sa kanya. Na napasabi sa isip ang ating bida na sinabi nito na ako magiging isang disipulo ng Peach Blossom Valley. Na nakayukong sinabi naman ni Escort King na malaking karangalan daw. Nagagawin daw niya ang ganitong dakilang bagay para sa kanya. Na tumingin si Escort King sa ating bida na sinabi nito na ano pa daw ba ang ginagawa niya. Mas mabuti pa daw na magbigay galang na siya sa kanyang master. Na ikinalaki ng mata ng ating bida. Makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya sa isip na nakita daw niya na kulang siya sa mga pamamaraan ng paggalaw. Kaya gusto daw niyang ipasa sa kanya ang 1,000 golden winds. Na makikita ang ating bida ay lumuhod sa sahig at ito ay yumuko na sinabi nito na siya daw ay si Li Junryong na ipinanganak noong 5 ng Mayo sa taon ng Unggoy ay bumabati sa kanyang master. Na sinabi pa niya habang makikita si Valley Master na masayang tumatawa na nangangako daw siya na gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Upang ipagtanggol ang karangalan ng sekta bilang ika-8 henerasyong panlabas na disipulo ng lambak ng Peach Blossom. Na sinabi sa kanya nito na sigurado daw siyang walang mas masaya kaysa sa kanya sa araw na ito. Na sinabi ni Escort King habang nasa gilid ang dalawang magkapatid na kung ganoon magpapaalam na daw sila. Na sinabi sa ating bida ni Valley Master na ikinagulat niya na manatili daw siyang nakaupo. Dahil isa na daw siyang disipulo ng Peach Blossom Valley ngayon. Natumugon ang ating bida na paumanhin daw. At pagkatapos ay sinabi niya na naintindihan daw niya yon Master. Sinabi pa ni Valley Master habang nasa gilid ang ating bida na nakaupo sa sahig na wala na daw masyadong oras para sa kanya. Kaya ituturo na daw niya sa kanya ang 1,000 golden winds ngayon. Sinabi niya sa ating bida habang makikita ang apoy sa lagayan na sinusunog ang esenso. Na ang unang bahagi daw ng 1,000 golden winds ay na lumipas ang oras na hindi na idinitali ang ibang pagtuturo na sinabi pa ni Valley Master na ito daw ang lahat na maituturo niya sa kanya ngayon. At maaari daw niyang matutunan ang natitira mula sa manual at sa kanyang mga kapwa-disipulo. At dagdag pa niyang sinabi na huwag daw kalimutan ang mga batayan. Na sinabi pa niya na elder makinig din daw siya sa kanya. Na makikita ang bibig niya na sinabi na hindi na daw siya magtatagal na mamamatay na daw siya. Na ikinagulat ng dalawa sa kanilang narinig. Na umiling-iling si Elder Makha habang ito ay umiiyak. Na makikita si Valley Master ay nakatingin sa kanya. Na tumingin din si Elder Makha sa kanya. Na ito ay makikita na nakayukong umiiyak. Na sinabi ni Valley Master habang ito ay pumikit na nakaupo sa bangko na ito na daw ang oras niya paalam na daw. Na makikita ang muka nito na masayang namatay. At lumipat ang eksena kung saan malakas ang ulan na makikita ang lumang bahay. Na makikita sa loob nito ang isang bata na sinasabi nito na guro. Kung hindi daw siya makararating agad, kakainin na daw nila ang lahat. Na ang kaharap na matanda ay patuloy lamang sa pagkuha ng pagkain na walang masabi. Natumugon ang matanda na nasa loob ng silid na ayos lang. Kumain lang daw sila ng kumain. Na ito pala ay nasa harap ng silid aklatan na mukhang may hinahanap.
Nakumuha ng isa libro na ang pamagat ay ang Secret Records of Murim's 10 Great Assassin Sect. Na sinabi ng matanda na mayroong daw mahalagang bagay na kailangan niyang gawin muna. Na ang librong kinuha niya ay kanyang binabasa. Na ang nakalagay sa loob ay tungkol sa massacring Ghostly Sword Sect. Na ang una ay ang 7th House Sect leader Ning Mudok. Ito ay matatagpuan sa kanlurang labas ng Chengdu, nakadisguise bilang isang Buddhist temple sa Burol. Ang kanilang mga pamamaraan. Daw ng espada ay brutal at walang natitirang bakas. Ang pangalawa ay ang 8th House Sect na ang leader ay si Joyeong Diok na sa nakalipas na 10 taon, 27 dalubhasang martial artist ang pinaniniwalaang napatay ng mga ito. Ang ikatatlo ay ang 9th House Sect leader na si Nok Ryungang na isang babaeng disipulo ang hindi pa nakabalik mula sa kanyang misyon ng pagpatay. Nakumpirma na siya ay tumakas matapos mabuntis ng kanyang nakatatandang kapatid sa martial arts. Ang pang-apat ay ang 10th House Sect leader na si Nui Chunjui. Lahat ng kanilang mga miyembro ay napatay ng isang hindi kilalang grupo. Ang massacring Ghostly Sword Sect ay hindi na umiral. Kung ang babaeng disipulo na tumakas 30 taon na ang nakalipas ay nakaligtas, posible silang makabalik. Ang ikalima ay ang 10th House Sect leader na si Nui Chunjui na wala nang nagbago. Ang ikasampu ay ang 16th House Sect leader na si Wu Joongsan na ito ay may mga bakas ng pinaniniwalaang massacring Ghostly Sword Sect na natagpuan sa Debi Mountains. Ang ika-11 ay nag-17 House Sect leader na Huanggariang na ang mga inapo ng tumakas na disipulo ay bumalik sa orihinal na manor. Ang Stealthy Assassin Sect ay ganap ng nagbago sa mga orthodox na paraan. Na sinabi nito habang ibinagsak ang panulat na hindi daw niya makita kung paano sila naging ganito ka nagkakaisa. Na sinabi pa niya habang humawak sa balbas na ngunit ang sigurado daw siya ay hindi na nila maisip ang Chengdu nang wala ang Peach Blossom Valley. Ito pala ay ang 17 House Sect leader na si Huanggariang. At dito na po nagtatapos ang ika-84 na kabanata.